guys, magsisimba muna tayo. Tapos mamaya ay ating self-pip test. Look guys, wala na ang snow. It's gonna be spring officially on March 9. Let's see. So, ito na. Pupunta na tayo sa ating self-pip exam center. Kinakabahan tayo guys. Siyempre, hindi natin alam anong ma-expect natin. Kinakabahan ka ba? Hindi. Kasi ako yung mag-e-exam eh. So, tingnan natin guys kung kamusta yung test na to. So, in less than 3 hours lang daw yung exam. Unlike sa IELTS na mas mahaba. Yung IELTS kasi reading, writing, listening, parang half day yon. Tapos may lunch break pa kayo, tapos babalik kayo sa hapon. Either umaga yung pipiliin mo na speaking or hapon. So kasi yung experience ko dati, hapon yung speaking. So lumabas pa ako doon, kumain pa ako ng burger kahit na stress ka, diba? So labas ka muna, tapos babalik ka for the scheduled time sa afternoon. Pero ito, 3 hours lang, isang upuan lang, tapos na lahat. So yan, tignan natin guys. At ngayon nga pala guys, ayan ay malapit na yung spring. So next week na yan, March 9 ay spring na. Kaya maganda na yung weather dito. Ayun, so kung nakapag-exam na kayo ng self-pip, ano ba yung experience nyo? So ito yung self-pip exam nga pala na iti-take ko ngayon ay para sa mga magkukuha ng PGWP. So, bago tayo graduate, isa na ito sa mga requirements na kailangan nating isubmit para mabigyan tayo ng PGWP. Bukod pa dun sa mga field study requirements nila, itong self-pip or the English test, either you choose self-pip or IELTS, ay pwede po yan na i-take ninyo. So, take natin yung self-pip dahil sabi nila ay mas mataas magbigay ng rating ito at mas madali. Kasi pero ang magagamit mo lang sa self-pip is within Canadian. So, this is fully Canadian based yung exam na ito. Kaya medyo mataas yung grading niya. Unlike sa IELTS, magagamit mo siya if you need it na sa ibang bansa ka pupunta, Australia, US, ganyan, or sa UK, magagamit mo siya. Pero yung self-pip is for Canada use only. Yan. So yun yung mga choices nyo kung ano yung gusto nyo piliin. Pero yung IELTS, syempre, mas mataas yung standard nila. Kaya mas, dapat mas magaling. Yan. Pero na-try ko na ding mag-IELTS. At okay din naman yung score ko. Nakalimutan ko na may 8. Parang yun yung highest ko. To 7.5, ganyan, 6. So, dito sa self-pip, hindi ako masyadong nag-expect. Pero, ang target ko lang ay maka 9. So, dito din sa self-pip, hindi sila nag-average, no? Kung ano yung lowest mark mo, yun yung magiging final score mo. So, kung may 12 ka, 10, tapos may 7, ang magiging final mark mo ay 7. Kaya, kailangan talaga mas kung pantay-pantay, maayos natin na close lang yung yung grade, no, para yung pinaka lowest natin, yun pa rin yung final mark natin. Yes, so, highest 12 yata or 12. At isang option nyo rin guys, kung gusto nyong mag-review, ay marami namang available sa YouTube. Tapos yung mismong self-pip site nila, merong mga practice test doon. So, pwede kayo mag-practice doon. So, importante, nag-notes taking tayo. Isa rin sa mga natutunan ko doon sa classmate ko na nauna nang nag-self-pip, no, na habang nagli-listening, ganyan, kailangan mag-take down notes tayo kasi para mas madali nating maalala ano yung mga sinabi, especially for the listening. Tapos, yung mga ibang parts din, ng mga speaking, kailangan mag-notes tayo para kasi may time for preparation, 30 seconds lang naman yun. So, para alam na natin kung ano yung sabihin natin. Although, talagang minsan nakaka-rattle, no, kung hindi tayo sanay, ay ano kaya yung sabihin natin. Yeah. So, kailangan mabilis talaga mag-isip din at bukod sa pagsasalita, no, para tuloy-tuloy yung masasabi natin.
Ayan. At ito pong CELPIP or the IELTS is equally 2 years yung validity. So within 2 years magagamit nyo siya for other applications. Example, kung mag-apply kayo for PR, so pwede nyo siyang gamitin. Pero kung gusto nyo pang, sa tingin nyo hindi pa kayo satisfied sa score nyo kasi may bearing din yon kung ano yung points nyo sa IELTS. Kung gusto nyo pa ng mas mataas na points for the PR, ay mag-retake lang kayo kung gusto nyo pang taasan yung score nyo. Yun. So, sa tingin nyo kung kaya nyo pa yung taasan. Ayan. So, ayun. So, lang muna tayo dito, guys. Malapit-lapit na tayo sa downtown. Ang ating test center dito sa Edmonton. See you later. Makiwan yan. Pasukan. Salon front. Hangin. Kaya. Pitts Testing Center. Yun pala, English testing. A few moments later. We're done, guys. So, tingnan na lang natin yung result after. So, hintayin natin yung sundo ko. Hindi ko alam. Tingnan na lang natin, guys, kung ano yung result after 3 to 5 days. So, maliit na kasi yung bag ko, kaya sinuot ko na yung salamin ko. Susunduin pa ako, kaya hanap ako ng saan pwede kumain or tumambay. A few moments later. So, paglabas ko doon, mag-isa lang ako kasi may mga nauna nang natapos. Yung katabi ko, ang bilis matapos kasi parang magaling mo yata siya mag-English. Parang nagtatype pa lang ako ng writing, yung sa letter writing. Nasa speaking na siya. Kasi pwede mo namang i-next yun kahit di pa tapos yung oras. Tsaka isa pa, habang nag-e-exam ako, naihina ako. So, before mag-exam, kailangan nakapag-CR na tayo. Kasi sabi sa akin, pwede daw mag-CR before the test. So, sabi ko, okay pa ako. Pero, pagka nung nasa loob na kami, yung pagkaupo ko, doon ko naramdaman. So, inantay. Kailangan ko mag-hold hanggang matapos yung test. So, ang hirap. Pero, hindi yun yung sinisisi ko kapag kung ano yung result ng exam ko, hindi ko sisihin yung pag-hold ko ng aking pag-wiwi, no? So, hindi yun ang may kasalanan. Medyo, ayun,
Abangan na lang natin guys kung ano yung result. Sabi pala nung isang Filipino, nung nag-aabang na ako sa lobby kasi wala pa yung aking sundo. Sabi niya, kausap niya isang lalaki, sabi niya ang hirap. Hindi naman ako dati taga call center. Mga ganon. So I think hindi naman masyado yung kung ano yung accent mo kasi sa self-pip, mas okay lang din sa kanila kung ano yung accent mo as long as yung vocabulary, yung mga cohesiveness, yung structure ng pagkakasalita mo ay nandoon. So yung accent, hindi naman nila masyado pero importante, naiintindihan pa rin yung sinasabi mo kasi dito, since you know Canada nga ay self-pip ang Canada, and Canada is a very diverse country. So it is understandable na yung mga nagtitest ay nanggagaling sa iba't ibang bansa, na iba't iba yung mga languages na pinagmula nila. So hindi naman inaalis yon na talagang very Canadian yung accent mo. Ayun. So yun lang guys, and wish me luck. Kung ano yung result, abangan natin to. So hindi ako masyadong nag-expect ng mataas, kaya whatever ay okay lang as long as makapasa tayo. Pero syempre, kung mas mataas yung score ay mas okay yon dahil makakatulong yan kung kailangan namin ng extra points for the PGWP. I think hindi kailangan. So sa PR application, kung gagamitin natin yon, kung mas mataas din yung points natin ay may bearing yon. So makakatulong siya sa ating mga PR application. Ayan. So magkano nga pala yung nagastos dito sa self-pip exam na ito ay 304 including the tax. So medyo mahal siya pero mas mahal yung IELTS. So nasa 350 yata yung IELTS. So pag-aralan nyo guys kung ano yung gusto nyong i-test, kung IELTS kayo or magsi-self-pip. So ngayon ay March na. Kung kukuha kayo ng PGWP, yung self-pip nyo kung para sa PGWP ay mag-book na kayo guys, since marami talagang mga international students ang nagbo-book na. At saka minsan parang limited time lang din kasi like the schedule ng mga exam dito sa self-pip na ito, yung branch na ito, Wednesday, tas minsan lang may Thursday, tapos Saturday, Sunday. So hindi lahat may mga everyday, pero tignan nyo na lang guys yung mga schedule nila. At kahit hindi pa kayo ready mag-test, pwede na kayo magpabook ng after 5 weeks, ganyan, kung gusto nyo may time to prepare, para lang ma-secure nyo na yung date, kasi nga marami ring mag-e-exam talaga ngayon, especially ay maraming magtatapos ngayong April. Syempre kailangan nyo kumuha ng PGWP para makomplete yung mga requirements doon. So yun lang guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, and please share this video. At kung meron pa kayong mga questions and comments about self-pip or sa mga PGWP requirements, please comment down below or send me an email. And please don't forget to like din ang ating Facebook page, Jill in Can. At yun lang guys, see you in my next vlog. Bye! Wala ng snow guys, pero hinahanap namin dito yung susi ng anak ko. Nahulog nung may snow. Kaya yun. Pag natuyo yan, wala na. Sana lumabas yung susi niya.